Magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa radyo at mga taga-subaybay sa iba pa nating platforms. Narito pong muli ang programang Usap-Usapan ngayong araw ng Sabado, ika-13 sa buwan ng Hulyo. Magkakasama po tayo muli para sa isang oras ng diskusyon patungkol sa mga mahahalagang usapin sa panahong ito hanggang mamayang 10:00 po yan. Siyempre, napapakinggan tayo ngayon sa ating himpilang Radyo Pilipinas 1738 kHz sa ating AM band, maging sa ating overseas broadcast sa Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa radyo, nasusubaybayan din tayo sa live stream sa official Facebook pages ng RP1 at ng RP World Service. Kaya naman, kung nakaka-relate kayo sa ating mga pag-uusapan sa ating episode ngayon, pwede po kayong magbigay ng inyong mga kuro-kuro sa ating comment section. Sa mga naninibago po ngayon, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating program host na si Ven Blones. Samantala, ano-ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan natin ang Upper Wawa Dam. Kung atin pong matatandaan, ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impounding process ng Upper Wawa Dam nitong nakaraang Miyerkules. Sinasabing ito ang pinakamalaking water source na itinayo dito sa Pilipinas sa loob po yan ng nakalipas na 50 taon. 50 years po, hindi po biro ang agwat ng taon sa pagkakatayo naman po ng Angat Dam sa Bulacan. Pero ano nga ba ang tinatawag na Upper Wawa Dam o Wawa Bulk Water Supply Project? At para bigyang kasagutan ang tanong na yan, ay makakasama natin si Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Ayan, para mas lalo po natin makilala ang proyektong ito. Yan po ang ating nakaabang na diskusyon para sa edisyon ng Usap-Usapan sa araw na ito. Makakasama na natin via phone patch si Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, para ating malaman kung ano nga ba ang Upper Wawa Dam o Wawa Bulk Water Supply Project. Magandang araw po, Engineer Dizon, at welcome po sa ating programang Usap-Usapan. Magandang umaga po, Ms. Steph, at sa lahat po ng ating pong mga kababayan po na nakikinig at nanonood po ng ating pong programa. Ayun po, welcome po ulit, Engineer, sa ating programa. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik na po, at ito na po ang una po naming katanungan para sa inyo. Nitong nakaraang Miyerkules po ay dumalo po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impounding ceremony sa Upper Wawa Dam o Wawa Bulk Water Supply Project. Ano po ba itong proyekto na ito na ayon po sa ating Pangulo ay makatutulong na mapabuti ang supply ng tubig sa Metro Manila at kalapit na mga lugar? Opo. Ms. Steph, inform ko lang po yung ating pong mga kababayan po. No? 90% po ng ating pong supply ng tubig sa Metro Manila at ang ating pong mga karatig na probinsya na Cavite, portions ng Cavite, Rizal, sa Bulacan, ay kinukuha po natin ito sa Angat Dam. So yung Angat Dam po, no, ay tinayo pa noong 1967. So ito po sa pamunuan po ng ating pong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So simula po noon, no, tulad nga po na nabanggit niyo po kanina, ay wala pa ulit pong bagong dam na naipatayo
na mapagkukunan po natin ng tubig para ma-secure po natin yung patubig sa Metro Manila. So, Ms. Steph, 57 years from now po, no, ay naitayo naman po itong ating pong Upper Wawa Dam Project. At inumpisahan po yung ating pong impounding process o yung ating pong tinatawag na pag-iipon po, no, ng tubig sa ating pong reservoir. Sa pamumuno po ng kanyang anak naman ngayon na sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, ang Upper Wawa Dam po, no, ay ang phase 2 po ng ating pong Wawa Bulk Water Supply Project. At ito ay tinayo po, no, sa Montalban, Rizal, at magsusupply po ito ng tubig sa MWSS service areas ng Metro Manila at Rizal. At itong proyekto na to ay kasama po sa medium term ng water security pillars ng MWSS. So pag natapos po itong impounding activities po, Ms. Steph, sa 2025 ay magiging ang capacity po ng dam na to ay nasa around 438 million na litrong tubig kada araw at magsusupply po sa tubig po, no, sa ginagawa po nating water treatment plants sa Rizal. Ayun. So, atin pong nalaman mula kay engineer na bukod sa Metro Manila ay sakop nitong Upper Wawa Dam po ang Rizal, na syempre ito yung naging venue nga po nung pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na impounding ceremony. Ito naman po yung susunod po naming katanungan, engineer. Ang proyekto po na ito nga pong Wawa Bulk Water Supply Project ay nasa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Sino po ang mga kasama po sa PPP na ito at ano po ang inaasahan na maitutulong po nito sa ating pamahalaan, partikular po sa aspekto po ng ekonomiya? Kung maalala mo, Ms. Steph, noong 2009 ay nagkaroon tayo ng problema sa supply ng tubig sa Metro Manila, especially sa mga areas po, no, na sinusuplayan po ng ating pong konsesyonaryo ng Manila Water. So, kaya nung taon na yun ay nagkaroon po tayo ng public-private partnership sa pamamagitan po ng Memorandum of Agreement between MWSS, Manila Water at ang ating pong private proponent ng Wawa Joint Venture Company. So, ang task po ng ating pong proponent na to ay gawin po itong Wawa Bulk Water Supply Project. So, simula 2019 ay nag-umpisa po yung pag-construct po nito sa Rizal at minomonitor po ito ng ang MWSS. So, itong dam na to ay kasama sa priority projects po, no, ng ating pong dating Pangulong Duterte bilang isa sa mga infrastructure flagship program na ngayon ay nai-adapt naman po ng ating Pangulong Marcos Jr. bilang Build Better More Projects program naman po. So habang tinatayo din po yung dam na ito ay inumpisa na din po namin sa cooperation po ng ating po mga konsesyonaryo na itayo yung mga water treatment plants at mga conveyance pipeline. Ito po yung mga tubong malalaki po, no, para may parating po natin yung mga tubig po, no, na iipon dito sa dam na to sa ating pong mga kababayan. So itong mga proyekto na to, Ms. Steph, ay nakakatulong, no, sa ating mga kababayan, especially sa mga lugar na kinatatayuan ng proyekto na to para magkaroon po ng trabaho po yung ating pong mga kababayan. Ayun po, engineer, ano-ano naman po yung mga trabaho po, no? Kasi nabanggit niyo po yung trabaho. Yung mga trabaho na inaasahan po na makukuha ng ating mga kababayan once po na makumpleto ito pong Wawa Bulk Water Supply Project. Apo. Yung mga water sources na infrastructure projects po, no, ito po yung mga mostly mga construction activities po, no, like yung mga ating po mga laborers, mga engineers po, no, sa mga lugar po na yon, at kung nag-operate na po ito ay pwede po makapagbigay din po ng trabaho po sa ating po mga kababayan para po magkapag-operate po yung ating mga dams po na to. Ayun, okay po, engineer. Ito naman po, yung phase 1 ng Wawa Bulk Water Supply Project ay nagsimula na po yung operasyon noong taong 2022, bali 2 years from 2 years ago. At nakapag-deliver na raw po ito ng 80 million liters per day. Sakaling maging fully operational na po, ito nga pong Wawa Bulk Water Supply Project, no, by the end of 2025,
magiging sapat na po kaya ito sa pangailangan ng tubig dito sa Kalakang, Maynila at karatig na mga lugar, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pa pong dekada? Opo. Ang MWSS po no ay meron po kaming sinusundan na water security pillar. So ito yung mga listahan ng mga water infrastructure projects na gagawin po natin no para magkaroon po tayo ng water security hanggang 2050. So matagal-tagal po ito no. So tulad na ng banggit ko po kanina, itong Wawa Bulk Water Supply Projects po no ay isa sa ating pong medium term na water source projects na-implement po natin kasama yung mga proyekto na aming pong tinatayo sa ngayon po no, sa Laguna Lake at may mga projects po din po tayo na tinatayo sa may part ng Quezon Province. So kanina nabanggit ko po no, na 90% po ng ating water supply ay nanggagaling sa Angat Dam. So at once napuno na po yung tubig po ng ating pong New Wawa Dam project at nag-ooperate na po ito by 2025 ay mapapababa po nito no yung ating pong dependency sa Angat Dam. So from 90% dependencies po no kapag nag-ooperate po by 2025 itong Wawa Dam ay magiging 75% na lamang po ito at malaki din po yung naitutulong po nito sa atin kaya para ma-secure po natin yung ating pong patubig sa buong Metro Manila at karatig po na probinsya. Ayun, narinig po natin kay Engineer Dizon na once na maitayo na po o makumpleto itong Wawa Bulk Water Supply Project ay mula dun sa 90% dependency po natin sa Angat Dam magiging 75%. Kahit papano po ay nabawasan, no? Kumbaga, mahahati na po kahit papano yung coverages po ng ating mga dam. Engineer, nabanggit nyo kanina yung water security pillars po na kumbaga by 2050 ay kumbaga magiging secured po tayo no sa ating supply ng katubigan. Bukod dun sa mga nabanggit nyo po kanina no na proyekto po sa Laguna Lake at sa iba pa, ano-ano pa po ang kumbaga yung kino-comprise po nitong mga water security pillars po na ito? Opo. Dahil nga po no, ang ating population ay at ang ating ekonomiya ay patuloy po no na lumalaki. So dapat po no masiguro din po natin na yung ating po supply and demand po no ay hindi po mawawala. So sa ating pong water security pillars po no ay halos every year po no ay mayroon po tayong mga bagong water treatment plants at mga bagong pinagkukuhanan po no ng tubig na yung iba po doon ay naitayo na po natin. So maliban po sa mga dams ay mayroon pa po tayong mga planta or mga water treatment plants na naitayo na po no sa Laguna Lake, yung nabanggit niyo po kanina. Simula nung COVID-19 po nung 2020 ay mayroon po tayong 3 existing planta po doon sa Laguna Lake. At meron na din po tayo sa ngayon po no, na inaugurate na gawa pa pong bagong planta. So actually yung isa po doon ay na-inaugurate po ng ating Pangulong Marcos nung nito lamang po December 2023. So at sa ngayon po no ay meron pa tayong isa pa pong bagong planta na kino-construct po ngayon at tinatarget pa po natin itong matapos by next year. So ang MWSS naman po no patuloy yung ating pong mga konsesyonaryo ay patuloy po no nagmagawa po ng mga proyekto para hindi tayo magkaroon po ng kakulungan ng tubig sa Metro Manila. At idagdag ko rin po, Ms. Steph po, no, ay kasama din po dito sa ating pong water security pillars, ito pong pag-implement po no, ng ating pong Kaliwa Dam project. Dito po sa may Quezon Province, so around 600 million liters per day din po yung capacity po nito. At ito po ay part po ng ating long-term na water source project. Ayun, so medyo refresher po tayo no para sa ating mga tagapakinig ay kumbaga talagang tuloy-tuloy lang yung yung paggawa no ng ating mga water security pillars no kahit panahon ng pandemya po at tulad ng nabanggit po ni Engineer, meron po tayong 3 system plant sa Laguna Lake. May isang bagong planta na target po na matapos by next year po. At syempre nabanggit na rin niya na 600 million liters pala
ang capacity nitong Kaliwa Dam project. Ayun. Engineer, ito naman po yung aming susunod na katanungan po sa inyo. Sa ngayon, habang hindi pa in full operation ang Wawa Dam, ano ang mga measures o hakbang na ginagawa po ng inyong tanggapan sa MWSS para masiguro na hindi po magkakaroon ng kakulangan ng tubig dito sa Kalakang, Maynila? Tulad nga ng nabanggit ko po kanino, no, yung mga water treatment plants po na tinatayo po natin, every year po yan, nagtatayo po tayo ng mga water treatment plants. Actually, maliban po sa Laguna Lake, ay meron din po tayong mga tinayo dito sa may parts ng Cavite, itong mga ilog na to, no, na hindi na po nagagamit po, no, at natatapon lamang po sa iba't ibang sa dagat, ay kinakatch po natin ito para makapag-provide pa rin po ng additional na water. So aside from that po, no, ay meron din po tayong mga dinedevelop po, no, ng mga deep wells po, no, dito sa may buong Metro Manila. Ito po yung mga deep wells po, no, na hindi po natin inoperate since 2004 dahil nga po nagkakaroon po ng tinatawag na land subsidence po dito sa Metro Manila. Kaya po tayo nag-implement po ng mga additional water sources po, no, sa palibot po ng Metro Manila. So since this year po, no, nagkaroon po tayo ng tinatawag na El Nino. So itong mga deep wells po na to ay nirehabilitate po natin as part of our emergency supply. So around 100 po, no, na deep wells po yung nirehabilitate po natin at nagpaalam po tayo sa National Water Resources Board para ma-operate po itong mga deep wells po na to, just in case po, no, nitong El Nino ay since nalagpasan naman po natin ng El Nino, at least meron po tayong magagamit just in case po mga emergency situation. So ito po yung mga inisyatibo po natin po, no, para wala pong kakulungan ng tubig po na mangyayari po dito sa may Metro Manila at hindi na po maulit yung 2019 po na situation. Ayun po. Engineer, hanggang ngayon po ba ay operational, no? Kasi natapos na po, kumbaga, yung period po ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Operational pa rin po ba itong mga deep wells po na ito? Actually, yung iba po doon ay naka-standby po ngayon, pero yung iba pa rin po ay ginagamit pa rin po natin sa ngayon kasi po ay ang ating pong Angat Dam ay hindi pa po nakaka-recover po yung ating pong elevation po nito. So nasa below minimum operating level pa rin po ito. So kami po ay in-encourage pa rin po natin yung ating pong kababayan na sa ngayon, since hindi pa po nakaka-recover yung ating Angat Dam, ay patuloy po na magtipid po tayo sa paggamit ng tubig. Ayan, sinabi po ni Engineer Lizon na hanggat maaari po, no, sa sitwasyon pa rin po natin ngayon ay magtipid pa rin po tayo, no, sa tubig. Kumbaga maging wais tayo sa paggamit ng tubig sa panahong ito. Ito naman po, Engineer, ang susunod po naming katanungan para sa inyo. Ang San Roque Dam po sa Pangasinan, sa ating pong pagkakaalam ay multi-purpose dam po siya. At nakatutulong din ito sa power generation at irigasyon. Ganito rin po ba ang mangyayari po sa Wawa Dam? As far as we know po, Ms. Steph po, no, since water component lang po yung engagement namin po dito sa private proponent po, no, para sa proyekto ng Wawa Dam, ay nabanggit din po sa amin po, no, na wala pa naman daw pong power component dito, pero nakaprepare na din daw po itong dam na to para makapag-supply din po ng tubig. Actually, this step during the speech po ng ating pong Pangulong Marcos during the impounding process activity po namin nung Wednesday ay in-encourage niya po yung mga stakeholders po, no, especially yung mga iba't ibang mga dam operators po dito sa buong Pilipinas na i-maximize po yung mga facilities na ito at i-integrate po yung mga naiipong tubig sa mga reservoir na to para magamit po, no, sa ibang pwedeng paggamitan tulad ng tinatawag po natin mga renewable energy generations tulad nga po ng pag-generate gamit po yung mga ng kuryente, gamit po yung ating pong mga turbina. So kami naman po sa MWSS ay suportado naman po dito sa if ever po, no, na magkaroon po ng power component po itong Wawa Dam project po na to. Okay po, Engineer, kumbaga looking forward po kami, no, in case po na mangyari po 'yan in the future. Meron pong mga apprehension
ang ilan po sa ating mga kababayan na magkakaroon ito ng epekto, kumbaga itong proyekto po natin ngayon sa ating environment o kapaligiran tulad sa ating watershed, mga puno at yung tinatawag po nating biodiversity sa lugar. Ano po ang inyong masasabi po dito? Mr. Bago po inumpisa nitong proyekto na to ay kasama po sa responsibilidad po no ng ating pong mga proponent po no even sa iba't ibang mga project na mag-conduct po no ng tinatawag po nating environmental impact assessment or yung EIA na tinatawag po natin. So itong EIA na to no ay ito ay ang thorough assessment po no at identification po no ng mga epekto ng mga proyekto sa ating pong environment. So sa mga epekto po no na ma-identify po ay gagawa po ng sa study po na to ay gagawa ng mga mitigating measures para ma-mitigate or at least po no ma-lessen po yung epekto na gagawin pong proyekto. So ito po ay inire-review po ng ating pong DNR at dapat po no ma-satisfy po ng EIA na ito yung mga requirements po ng Presidential Decree 1586 or yung ating pong tinatawag na Environmental Impact Statement. And kailangan din po no, na masatisfy po ng EIA na to yung ating pong Environmental Impact Assessment Review Committee na na-establish po ng DNR. So noong 2021 po no nung na-satisfy po or nabasa po ng review committee yung ating pong requirements na pinasa ay na-issuehan po yung ating pong proponent ng Environmental Compliance Certificate o yung ating pong tinatawag na ECC. Yung itong ECC na ito ang magiging guide po or naging guide po ng ating proponent para po hindi magkaroon po ng matinding epekto yung proyekto sa ating pong environment at itong proyekto na to, nabanggit nga kanina, ay magbibigay po ng supply ng tubig po sa buong Metro Manila. So, itong tinatayuan po ng MWAWA Dam Project ay ito po ang tinatawag po nating Upper Marikina Watershed. So, itong watershed na to po no, ay kasama po sa 7 critical watersheds ng MWSS na aming pong binabantayan at pinoprotektahan. Kasama po namin dito yung ating pong DNR kasi itong mga watershed po na to ay dito po natin kinukuha yung ating pong tubig na ininom at ginagamit po panligo. So kailangan po natin ma-secure po ito at ma-preserve para po sa ating pong future generations. Okay po, Engineer. Ito naman po, kumbaga follow-up tungkol po doon sa inyo pong na-discuss. Meron pa po bang ibang stakeholders po na naging involved po dito po sa naging pag-aaral dun sa EIA po na inyo pong diniscuss kanina, bukod po sa DENR? Actually, yung EIA po no, it's a long process po ito. So iba't ibang consultation po no ang kinandak po dito at in-invite din po yung iba't ibang mga local government units na maapektuhan po ng proyekto nito at may mga environmental groups din po, mga NGOs at mga civil CSOs po na in-invite po dito para mag-engage po no at makapag-comment din po dito sa ginawa pong environmental impact assessment. Ayun po, speaking of yung mga maapektuhan po, Engineer, meron po bang mga residente malapit doon sa Wawa Dam na kumbaga maaapektuhan, madi-displace? Kung meron po, kamusta na po sila? Sa mga proyekto, Ms. Steph, sa mga ganito po, no, ay hindi po natin talaga maiwasan po no, na mayroon po talaga tayong mga kababayan po no, na maapektuhan. So, bago naman po in-implement po itong proyekto na to, ay may pinagawa po ang ating po proponent ng tinatawag po nating resettlement plan. So yung plan po na to ay i-identify po no, yung mga affected na mga families po no, na kung saan po ay kung maapektuhan man sila ay kailangang i-relocate. So 4 po yung apektadong barangay po dito at na-identify naman po ay may mga numbers din po ng mga affected families po no. At meron din pong mga 2 chapel,
may schools din po na apektado at may mga barangay outpost din po na kailangan pong may matayuan po ng bago. So itong lahat po na to ay nabagyan naman po ng mga relocation areas at kasama din po yung relocation areas po nila ay yung livelihood program po, no, na kailangan din po na ma-ensure na mabibigyan din po sila ng nararapat po, no, na kompensasyon ayon po sa ating mga batas. At since itong areas din po, no, ay part din po ng ancestral domain po ng ating po mga katutubong kababayan, ay nag-undergo din po itong project po nito sa ating po tinatawag na free, prior, and informed consent process. Ito po yung proseso para makakuha po, no, ng certificate of precondition, no, or yung tinatawag po natin na pagsang-ayon po ng ating po mga katutubong kababayan na nakatira po dito sa lugar po na to. So ini-ensure naman po, no, ng ating po mga proponent at ng MWSS na nabigyan po ng compensation po, no, ang ating pong mga katutubong kababayan na naayon po sa Republic Act 8371 or yung tinatawag po nating Indigenous People Rights Act noong 1997. So itong free, prior, informed process po na ginawa po ay with coordination po sa ating pong National Commission of Indigenous People na under po ng Office of the President. Ayun. So, nabanggit po ni Engineer na 4 po yung apektadong barangay, kumbaga, dito po sa pagkakatayo po ng Wawa Dam. Curious lang po ako, Engineer, no? Kasi nabanggit po niyo kanina yung pagbibigay ng livelihood. Para po sa ating mga tagapakinig na hindi po, kumbaga, hindi pa po aware, no, sa ganito pong proseso. Ano po bang klaseng mga livelihood, kumbaga, ang ibinibigay po natin dun sa mga barangay, mga pamilya at mga individual na apektado po sa mga ganitong uri po ng proyekto? So yung resettlement plan po, no, ginawa po, no, ay nag-engage po ng consultant po dito, mga social workers po ito, kung since i-relocate po natin yung ating po mga affected na mga individuals or families po, no, ay kailangan din po na ma-ensure po, no, na masusustain din po nila yung kanilang po kabuhayan. So may mga iba't ibang programs po, no, nakasama po dito sa livelihood programs na ini-ensure po ng ating pong proponent at with coordination po sa mga LGUs na mabigyan po ng mga trabaho po yung ating pong sila po yung mga priorities po, no, na mabibigyan po ng nabanggit ko po kanina ng mga trabaho po pag nag-operate at kapag may mga ginagawang proyekto dito sa mga lugar na ito, ay sila po yung mabibigyan po ng mga prioridad na mabigyan po ng mga trabaho. Ayun. So, yun po yung mga, kumbaga, yung nakapaloob po sa livelihood programs para po sa mga residenteng apektado po sa pagkakatayo po nito pong Wawa Dam. Ayun, maraming salamat po, Engineer Dizon, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa aming programang Usap-Usapan. Meron pa po ba kayong mensahe na gusto nyo pong ipahatid sa ating mga kababayan? Kami naman po sa MWSS po, no, kasama po yung ating po mga konsesyonaryo ay patuloy po, no, nag-implement po ng mga proyektong ganito para ma-secure po natin yung ating pong patubig sa ating pong mga kababayan. So hindi lamang po, no, trabaho po ito ng ating pong gobyerno. So kailangan din po natin yung pakikipagtulungan po sa ating pong mga kababayan po, no. Kaya ini-encourage ko din po yung ating pong mga kababayan na patuloy pa rin po tayong magkaroon po ng wais po ng paggamit ng tubig para po ma-maintain po natin yung supply po natin kada araw. So yun lamang po, Ms. Steph, at maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po ulit kay Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Ayan, nabanggit na ni Engineer, magtipid pa rin po tayo at maging mindful sa paggamit po ng ating tubig. Samantala, magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang mga paalala. Sa paghahatid ng impormasyon,
siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people. Mga pangakong tinupad. Ang lahat ng mga ginagawa nating ito ay magbibigay bunga sa libu-libong hanap buhay para sa ating mga kababayan. Mga kasalukuyang proyekto. We have formed strategic alliances with our traditional and newfound partners in the international community. At iba pang plano para sa bagong Pilipinas. We seek not only to become more effective, but more to become truly transformative. Sona 2024. Sa July 22, kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas 738 AM at lahat ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Official Radyo Pilipinas Facebook page, Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. Sona 2024. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
Tuloy-tuloy ang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Presidential Assistance sa ating mga kababayan kasama ang tulong pang-agrikultura, infrastruktura, edukasyon, pangkabuhayan, kalusugan at sa probinsya ng Samar, kabilang rin ang pagsusulong sa kapayapaan at kaayusan. 5 municipality ang deklarado na may stable internal peace and security status. Nagpatupad tayo ng 186 na community support program at tinulungan ang 63 dating rebelde na sumuko at nagbagong buhay na. Muli ring binigyan diin ng Pangulo na pagkakaisa ang tulay para sa tagumpay at ikauunlad ng bawat Pilipino. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating programang Usap-Usapan. Sa punto pong ito ay tatanggap na po tayo ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Sa ratsada po ng ating mga balita mula sa ating kasamang si EJ Lazaro, simbahan sa divorce bill, maghunos dili muna at mag-isip-isip. Simbahan wala umanong posisyon na magdikta sa estado kung ano ang pinakamabuti para sa pamilyang Pilipino. EJ? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Step, tinanawagan niya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga tagapagtaguyod ng divorce sa bansa na mag-unos dili muna at mag-isip-isip sa mga epekto ng panukala sa lipunan. Sa 2 pahinang pastoral letter na inilabas na at nilagdaan ni CBCP President at Caloocan Bishop Father Pablo Virgilio David Nong Huwebes, pagkatapos ng 128 na plenary assembly nito, sinabi ng CBCP na hindi kailangang madaliin ang pagpasa ng panukala at dapat pagnilayan. Dito binigyang diin ng CBCP na ayon sa mga turo ng Katolisismo, ang kasal ay isang sagradong pagsasama na hindi maaaring buwagin. Kanilang ipinaglalaban ang kabanalan ng kasal at binabalaan ang posibleng negatibong epekto sa lipunan ng legalisasyon ng diborsyo. Dito rin binanggit ng pastoral letter ang statistics na mataas na marriage failure rate mula sa mga bansang legal ang diborsyo. Hinihikayat din ng pahayag ang mga mananampalatayang Pilipino na mag-isip ng mabuti at makilahok sa makatwirang pampublikong diskurso ukol sa isyong ito. Kinilala naman ng simbahan ang pag-iral ng mga krisis sa pag-aasawa, ngunit sinabi nito na dapat gamitin at i-maximize ang mga umiiral na legal na mga remedyo nang hindi ito mauwi sa civil divorce. Sa nasabing pahayag din ay binanggit dito ang natataging konstitusyonal na pagkilala sa pamilya bilang pundasyon ng bansa, sabay himok sa pamahalaan at mga mamamayan na protektahan at malakasin ang unit na ito ng lipunan. Sa kabilang banda, kinilala naman ng simbahan na wala umano ito sa posisyon na magputos sa estado kung ano ang pinakamabuti para sa pamilyang Pilipino. Gayon din ang pagkilala nito sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Ayon nga sa simbahan, bilang mga spiritual at moral leaders nito, maari lamang umano sila magmungkahi, ngunit hindi kailanman magdikta. Maari lamang umano nito hikayatin ang mga mananampalataya na aktibong makilahok sa makatwirang pampublikong diskurso bilang mga mamamayan. Sa pagtatapos, nanawagan ng CBCP para sa patuloy na dialogo at pagpapanatili ng mga asal na sumusuporta sa kapakanan at katatagan ng mga pamilyang Pilipino. Maaalala noong May 22, inaprubahan ng House of Representatives ang Bill 9349
o ang divorce bill sa ikatlo at huling pagbasa. Ang nasabing panukalang batas ay ipinadala na sa Senado noong nakaraang buwan upang gumawa ng sariling bersyon nito. Sa ibang balita naman, Steph, ilang flights ng biyaheng Manila, Zamboanga, Manila ay kansilado na ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon ayon yan sa Manila International Airport Authority o MIA. Kabilang dito ang mga flight na PAL Express na may flight number 2P2949-2950 na Manila, Zamboanga, Manila. Cebu Pacific Flight 5J851, 852, Flight 859860, Flight 853854, Flight 857858, at Flight 849850. Kabilang din sa mga suspendidong flight at kanseladong flight ngayong araw ay ang biyaheng ng Zamboanga, Manila na Flight 5J858D ng Cebu Pacific pa rin yan. Pinapayuhan naman ng MIA ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para sa rebooking o refund ng kanilang pamasahe. Ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Dadako naman tayo sa Tayug. Drug-free workplace isinasagawa ng Provincial Jail ng Pangasinan para mapanatili ang pagiging drug-cleared controlled facility nito. Para sa balita po na yan ay atin pong mapapakinggan si Leslie Hemino ng RP Tayug. Radyo Pilipinas Report. Yes, maraming salamat. Ipinagpapatuloy ang pagsasagawa at pagpapatupad ng drug-free workplace program ng Pangasinan Provincial Jail Section 1 ng Dangerous Drug Board Regulation Number 2/2020 upang manatili bilang ang katayuan nito bilang drug-cleared control facility for persons of disability o PDL. Kabilang dito ang pagsasagawa ng advocacy campaign, drug symposiums, o galugan, search and seizure operations at drug testing para sa mga tuhan ng official jail at PDL support sa pang mga hakbang. Kahapon, July 12, 2024, dumalaw sa anti-illegal drugs advocacy campaign, symposium at implementation of intervention program ang 263 PDL sa available na tauhan ng pasilidad. Ang kaganapan ay sinigawa ni Ginoong Norman Ramos mula sa Provincial Anti-Illegal Drugs Abuse Council na nagsilbing resource speaker. Mula sa Pagpangasinan, Leslie Mino, Radyo Pilipinas. Mula pa rin sa Tayug, tupad program ng Dollar Regional Office 1, malaking tulong sa mga mamamayan. Narito naman si Grace Acquar ng RP1 Tayug. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa kabuang 1,431,350 pesos ang halaga ng sahod na naipagkaloob sa kabuang 345,221 tupad beneficiaries sa buong Ilocos Region. Ayon kay Regional Director Executive Ronnie Guzman ng Dole Regional Office 1, ang datos ay kinabibilangan ng 193,242 beneficiaries na nabigyan ng kabuang 872,574 pesos sa sahod, habang nasa 151,979 tupad beneficiaries ang naidagdag pa na nakatanggap ng kabuang sahod na 558,776 pesos ngayong 2024. Napag-alaman kay Guzman na ang tupad program ay short-term employment na tumatagal ng 10 araw bilang minimum days at umaabot ng 90 days bilang maximum days. Ang mga tupad beneficiaries niya ay tumatanggap ng kabuang 435 pesos arawang sahod upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa Radyo Pilipinas Tayo, Grace Acquar para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Tayug, dadako naman tayo sa Dagupan. Mga media practitioners sa lalawigan pa rin ng Pangasinan sumailalim sa information session ng BSP. Narito naman si Ricky Kasipit para sa balita. Radyo Pilipinas Report.
Yes, kasamang Steph, magandang umaga. Pinagsama-sama nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP North Luzon Regional Office ang mga media practitioners sa Pangasinan sa pamamagitan ng information session na isinagawa kahapon ika-12 ng Hulyo 2024 dito sa lungsod ng Dagupan, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga media practitioners ay may papahatid sa publiko ang mga serbisyo at mandato ng BSP, gayon din ang pagpapalapit ng BSP para sa mga Pilipino. Ayon kay Ms. Sharon Ang, ang Bank Officer 5 ng Economic and Financial Learning Office, ang BSP ay hindi lamang tag-imprinta ng pera, ito umano ang Central Monetary Authority ng bansa na siyang lumilikha ng pulisiya sa pera na umiikot sa ekonomiya. Ani Ang, umiikot sa tatlong haligi ang mandato ng BSP. Una rito, ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin at pagsiguradong banayad ang presyo ng sa gayon ay mapapangalagaan ang purchasing power ng bawat Pilipino. Ikalawa ay nakabatay sa financial instability or stability rather, gayon din ang pagsisigurado ng ligtas at mabisang payment at settlement system. Ilan sa mga tinalakay sa information session ay ang inisyatibo ng BSP upang maipalaganap ang digitalisasyon na ipiniliwanag ni Ms. Maria Cristina Masangkay, ang Deputy Director ng Payments of Policy and Development Department. Gayun din ang Financial Consumer Protection na tinalakay naman ni Mr. Alvin A. Talosa, ang Bank Officer 5 ng Consumer Protection and Market Conduct Office. Sa naging talumpati ni Mr. Noel Neil Malimban, ang Regional Director ng BSP North Luzon Regional Office, ay pinasalamatan ang mga media practitioners na dumalo sa kaganapan. Binigyang din rin ni Malimban ang kahalagahan ng information session upang maipahatid ang BSP sa bawat Pilipino. Hinikayat rin ni Malimban ang mga media practitioners na magkaroon ng patuloy na ugnayan sa BSP upang masigurado ang mainam na daluyan ng impormasyon para sa publiko. Mula dito sa siyudad ng Dagupan, Pangasinan, ito si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas. Mula sa Dagupan ay dadako naman tayo sa Tabuk. Mahigit 1,000 climate change vulnerable at indigent families sa lalawigan ng Kalinga makikinabang sa Project Lawa at Binhi. Para sa balita po na iyan ay mapapakinggan po natin si Estrella Loque ng RP Tabuk. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mahigit 1,000 climate change vulnerable at indigent families sa lalawigan ng Kalinga ang inaasang makikinabang sa implementasyon ng cash for work sa ilalim ng Project Lawa at Binhi rito. Ayon kay Regional Team Leader Lorna Lumiwa ng Social Welfare and Development o SWAD Kalinga, bawat isa sa 1,100 beneficiaries ay tatanggap ng mahigit 7,000 sahod para sa 20 araw na trabaho sa kabuang 7.8 million pesos para sa lahat ng beneficiaryo. Ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest na mapalakas ang adaptive capabilities ng poor and vulnerable families lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Kaugnay nito, napagpasyahan ng Technical Working Group na uma-asiste sa SWAD Kalinga at DSWD CAR sa implementasyon ng proyekto na sa halip na maglinis at magmintina lamang ng kapaligiran ang trabahuhin ng mga beneficiaryo, sila ay magtatanim ng kakao at kape para sa sustainability ng proyekto. Inaasahan din ang mga beneficiaryo na magpapasimula o inatasan din ang mga beneficiaryo na magpasimula ng ng vegetable gardens at nurseries para higit na makatulong ito di lamang sa climate change adaptability kundi maging sa kasapatan ng pagkain at agrikultura. Manipod Tabuk City, Kalinga, Estrella Loque, Radyo Pilipinas. Mula sa Luzon ay tatalon tayo sa rehiyon ng Mindanao. Pagtanim ng mga namumungang punong kahoy isinagawa ng National Nutrition Council sa Caraga Region. Para mapakinggan natin ang kabuang balita ay makakasama naman natin si May Diaz ng RP1 Butuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Yes, Steph, pinangunahan ng National Nutrition Council o NNC Caraga Regional Office ang pagtanim ng iba't ibang fruit-bearing trees sa bulubundok ng bahagi ng Barangay Pening, Butuan City, kabalikat ang Butuan City Environment and Natural Resources Department. Isa lamang ito sa mga inihandang activity ng NNC Caraga bilang pagdiriwang ng Nutrition Month sa temang sapipan sama-sama para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Naniniwala si Dr. Nino Archie Labordo, NNC Caraga Regional Nutrition Coordinator, na malaking tulong ang pagtatanim ng fruit-bearing trees sapagkat pagkalipas ng mahigit kumulang 5 taon ay mapapakinabangan na ng komunidad ang bunga na mainam sa kalusugan ng tao. Bukod dito, magsisilbi rin itong ehersisyo ng bawat individual. Natala sa survey ng DOST FNRI na mataas ang kaso ng obesity sa hanay ng mga adult sa Caraga Region, kaya't makatutulong din aniya ang pagtanim ng punong kahoy, gayon din sa prebensyon ng kalamidad gaya ng pagbaha. Ipinahayag na mahalagang bigyang pansin ang pagkamit ng sapat na supply ng masustansyang pagkain bilang pagtupad sa 2023 to 2028 PPAN o Philippine Plan of Action for Nutrition. Mula sa Butuan City, ito si May Diaz para sa Radyo Pilipinas. Dadako naman tayo sa Naga, kauna-unahang Bicol Business Summit. Matagumpay na naisagawa ng CamSur Chamber of Commerce and Industry. Para po sa balita ay mapapakinggan natin si Vanessa Nieva ng RP Naga. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na naisagawa ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry ang pinakaunang Bicol Business Summit na ginanap kahapon sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga kay CSCCI President Cristan Carl Malazarte, sinabi nitong 9 na ahensya ng pamahalaan, 250 MSMEs at mga local government units mula sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur at Bicol Region ang lumahok sa aktibidad. Layunin anya nito na matipon ng mga LGUs, MSMEs at ahensya ng pamahalaan para mas makabuo ng ugnayan at mabigyan ng tugon ang ilang mga kinakaharap na hamon. Binigyang diin ni Malazarte na simula pa lamang ito at bubuoan niya sila rito ng mga resolusyon na plano nilang maisumite sa South Luzon Business Conference. Sa hiwalay naman na panayam kay Bicol Business Summit Chairperson Engineer Adriel Bersola, sinabi nitong ang mga kinatawan mula sa DTI, National Economic Development Authority, Anti-Red Tape Authority, DA, Securities and Exchange Commission, DOST, DILG, BSP at DICT ang nagsilbing guest speaker sa aktibidad na naglatag ng kanilang mga programa at aktibidad upang mas matulungan ng mga MSMEs mula sa Bicol Region. Halidigdi sa siyudad ni Naga, probinsya ng Camarines Sur, Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. Ito na po ang hudyat na magtatapos na po ang edisyon ng Usap-Usapan para sa araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa mga taga-subaybay natin sa iba pang platforms. Parehas dito sa RP1 at sa RP World Service. Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga legend sa RP1 Master Control na sina Sir Rolly Bumatayo at Julian Aliston. Salamat din sa ating mga executive producer na naging katuwang ng inyong lingkod para maitawid ang ating programa, kina Bea Gaza at Win Peñano. Thank you, thank you. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Usap-Usapan, sa ngalan ni Ven Blones, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Susunod na ang ating news break na ihahatid po sa inyo ng ating kasamang si AJ Ignacio. Have a great weekend po sa ating lahat. Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.